Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala na ba ito, libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. Sa topic natin yung po today's reflection, mag-iingat tayo sa mga taong makasarili na kung saan ay personal na interest lamang ang kanilang iniisip. So minsan sa Bible, habang nagtuturo sa maraming tao, nagpipreach, nangangaral, ang ating Panginoong Yesus, may isang lalaking tumayo. Ang sabi niya, Guro, sabi niya, pwede po bang sabihin niyo yung kapatid ko na paghatihan na namin yung aming kayamanan na namana sa aming mga magulang? So, siyempre, nagtaka nga din Panginoon Yesus kasi nga, nangangaral siya, bigla siyang sisingit. Kung papansin siya. At siyempre, habang nangangaral ng Panginoong Yesus, siyempre, yung tao, siyempre, ginaguide niya, nilalagay niya sa tamang landas. Ito namang tao na to, biglang out of the blue, ura-urada siyang nagsalita para hingin ang opinion ng ating Panginoon Jesus. Kaya nga sabi niya, sino ako para mag-judge dyan sa sinasabi niya. Pero ang pakay lang ng taong to ay kanyang personal na interest. Diba? Kaya wala na siyang pakialam kahit nangangaral pa ang ating Panginoong Jesus. Kasi minsan ganun tayo, di ba guys? Kapag lumalapit tayo sa Panginoong Jesus, doon lang natin sa kinikilala. Kapag may karamdaman ka, Lord, pagalingin niyo po ang aking kapatid, anak, magulang, o minsan yung sarili mo, di ba? Na hiningin mo ng tulong ng Diyos. So kaya naman sa financial, Lord, tulungan niyo po kami. Walang-wala na po kami. Kailangan namin ng financial. Pambili ng ganito, pambayad ng bills, diba? Pambayad ng tuition fee, pambili ng pagkain, pambayad sa upa at kung ano-ano pa. Sinasama natin ng Diyos. O minsan mismong kabuhayan natin, Lord. Nalulugi na po ang negosyo ko. Nababankrupt na po ako. Diba? Tulungan niyo po ako. Ganun tayo guys. Lagi natin sinasama ang Diyos every time na nangangailangan tayo ng tulong. Pero pagka yung mga bagay na in-pleasure natin o yung bisyo natin, sabihin natin, maraming guilty sa atin sa ganun. Diba? Yung bisyo natin sa ating sarili, hindi na natin sinasama si Lord. Lord, pagbigyan mo na ako kasi bihira lang naman to. So maraming ganun, diba? Hayaan mo na ako, parang ganun po. Maraming guilty talaga sa ganyan. Kasama tayong lahat dyan, guys. Na minsan na isasantabi natin ng Diyos para sa kasalanan natin o sa kahinahan natin. Kaya nga sumagot ang ating Panginoong Yesus dun sa lalaki na yon, na kung saan ay nagtanong siya about sa kanilang kayamanan ng kanyang kapatid. So, ang sabi sa Lucas chapter 12 verse 15, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman. Dahil ang buhay ng tao ay di nasusukat sa dami ng kanyang pag-aari. So, madalas to guys, di ba? Lalo na yung mga nasa posisyon, may kapangyarihan sa gobyerno, mayaman na sila. Minsan ginagamit pa yung gobyerno sa kanilang sariling interes para lumago ang kanilang kabuhayan. Di ba? At may mga tao naman din na talagang super yaman. Di ba? Napakarami ng bahay. Isang bahay lang naman na pwede mong tirhan, di ba? Mga mansyon pa, magagara. Napakaraming kotse. Isang kotse lang naman na kaya mong i-drive, di ba? At napakaraming mga bag, Louis Vuitton, Hermes, di ba? Sa relo naman, Rolex. Mga mamahalin talaga. Napakayaman nila. So, diyan tayo pinapaalala ng Diyos. Kasi nga, again, guys, sinasabi ng Panginoon, hindi niya tayo pinagbabawalang umasenso sa buhay. Gusto nga niya, mag-enjoy tayo yung ating kayamanan. Pero ang ayaw ni Lord ay yung binuhusan tayo ng grasya niya o ng pagpapala. Yumaman ka, pero naging sakim ka. Imbis na yung maraming kayamanan mo, na itutulong mo sa kapwa mo, sa kamag-anak mo, sa taong nangangailangan sa iyo, sa taong lumalapit sa iyo, na nanganganib ang buhay, wala nang makain, di ba? Gipit na, pero hindi mo pa rin tinutulungan. So, ibig sabihin yung kayamanan mo, ayaw mong mabawasan dahil nga
sakim ka. Di ba? Yan ang sinasabi ng ating Panginoong Yesus na mag-ingat. Minsan kahit illegal pa, di ba? Nagpibisyo ka, nagsusugal ka, para yumaman lang. Ginagamit mo yung kasamahan. Di ba? Yung illegal na bagay. Nagbebenta ka ng droga, nag-under the table ka, di ba? Sa maraming paraan. Para lang makakuha ng maraming kayamanan. Kaya pinaalala ang Diyos. Dahil lahat tayo, gaano ka man kayaman, guys, may-ari ka man ng ospital, ng isang bangko, gasolinahan, di ba? O malls, at kung ano pa mang malalaking mga farm, kayamanan sa mundo. Ang sinasabi sa atin dito sa Lucas, mag-ingat kayo dahil hindi yan nasusukat. So kung iniisip mo lang, di ba? Ang iniisip mo lang ang buhay sa mundo, masyado siyang mababaw. So isipin po natin na may buhay na walang hanggan pagkatapos dito. Yun ay buhay na walang hanggan na pagpapapala. Dito, temporary lang ang lahat ng bagay na yan. Kaya kung binibless tayo, i-bless natin yung iba. Itulong natin sa iba. Huwag tayong maging sakim. Diba? Yan ang gusto ni Lord. Dahil nga wala tayong madadala dyan, kahit singkunduling. Diba? Kasabihin natin mga Pilipino yan, kahit singkunduling pag namatay ka na, wala nang madadala yan. Wala nang pakinabang sa iyo yan. Dahil iiwan mo lang din ang lahat na yan sa kabawong ka lang ang huling hantungan. Kaya pagdasal po natin sa ating Panginoon Jesus na sana bigyan tayo ng lakas, di ba? Na magawa ito, na maging hindi tayo selfish. Tanggalin natin ang kasakiman sa ating sarili. Kaya sa kapatid natin nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman, problema sa pamilya at problema rin sa financial. Sabayan mo ako sa napakasimpleng dasal. Kung ikay maniwala at magtiwala, lalong-lalo na kung ikay manampalataya sa ating Panginoong Yesus, ay tsak yun, ay kanyang ipagkakaloob sa tamang panahon. So, type mo manalangin, Lord, i-bless niyo po ang kapatid naming nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman. Stage 4 cancer na, Lord. Bedridden na, Lord. Matagal na po sa bahay o sa ospital. May taning na po ang kanyang buhay. Ipuhin niyo po, Lord, ng inyong mapagpagaling na kamay ang kanyang karamdaman. Yakapin niyo po, Lord. Tanggalin niyo po para sa kanyang pamilya. Ganon din po sa pamilyang nagkawatak-watak, nagkasira-sira dahil sa hindi pagkakaunuan. Ibalik niyo po ang kanilang magandang samahan at pagbigkis-bigkisin niyo po muli. At sa financial, Lord, na kailangan namin lahat, Lord. Lalong-lalo na po ang kapatid naming walang-wala, Lord. Ultimong pambili ng bigas, pambili ng ulam, pamasahin ng mga bata, pambaon, pambili ng gamot, pambayad sa bahay, at kung ano-ano pang mga gastusin sa aming pamilya. I-bless niyo po, Lord, ang kabuhayan namin. So, ang lahat ng ito yung hiling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoon Jesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Thank you very much po.